Ukraine na bigla sa ginawa ng Norway. Ito na ba ang bagong alyansa? Ang Norway na may pinakamalaking sovereign wealth fund sa mundo ay nasa gitna ng isang mahalagang desisyon kung gagamitin ba nila ang kanilang yaman upang lubos na suportahan ng Ukraine sa harap ng lumalawak na digmaan sa Europe. Habang ang ibang bansa ay nahihirapang pondohan ang kanilang depensa, may kakayahan ng Norway na gumawa ng malaking epekto. Ngunit may agam-agam kung dapat bang baguhin ang matagal ng mahigpit na panuntunan sa paggastos ng kanilang pondo. Ang debate ay hindi lamang tungkol sa pananalapi, kundi pati na rin sa seguridad ng rehiyon at moral na pananagutan ng bansa sa harap ng lumalalang krisis. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Kapag pinag-uusapan ng pinakamalaking sovereign wealth fund sa mundo, maaaring maisip mo ang China na may napakalaking trade surplus na $992.2 billion o ang Saudi Arabia na kumukontrol sa 16% ng reserbang langis sa mundo at gumagawa ng halos 11 milyong bariles bawat araw. Bagamat logical ang mga hula na ito ay hindi sila ang nangunguna. Ang tunay na may hawak ng corona ay ang Norway, isang European country na halos kasinlaki ng New Mexico na may nakakamanghang $1.8 trillion sovereign wealth fund. Ang pondong ito na opisyal na tinatawag na Government Pension Fund Global o GPFG ay ang pinakamalaki sa buong mundo. Sa kasalukuyan ito ay may hawak na humigit kumulang 20,000 bilyong Norwegian kroner. At upang mailagay ito sa perspective, narito ang susunod na apat na pinakamalaking sovereign wealth funds. Ang China Investment Corporation ay mayroong $1.33 trillion. Ang Safe Investment Company ay may $1.09 trillion. Habang ang Abu Dhabi Investment Authority naman o UAE ay mayroong $1.06 trillion. At ang Kuwait Investment Authority ay may $1.03 trillion. Malinaw na ang pondo ng Norway ay lampas sa lahat ng iba pa ng malaking margin. Ngunit saan naman kaya nagmumula ang lahat ng perang ito? Noong 2024, ang breakdown ng halaga ng pondo ay nagpapakita ng $1.02 trillion mula sa mga kita sa pamumuhunan, $469 billion mula sa netong inflows, at $326 billion naman mula sa pagbabago ng halaga ng currency. Ang mga pamumuhunan ng Norway ay sumasaklaw sa iba't ibang sektor, kabilang ang equities. May hawak ang Norway sa humigit kumulang 9,000 na kumpanya sa buong mundo. Sa karaniwan ay pagmamay-ari nito ang 1.5% ng lahat ng pampublikong nakalistang kumpanya. Ibig sabihin kapag maganda ang takbo ng pandaigdigang merkado, tumataas din ang yaman ng Norway. Kabilang din dito ang bonds. Ang pondo ay nagpapahiram din ng pera sa mga gobyerno at korporasyon na nagdudulot ng matatag na kita. Real estate, may pagmamay-ari ang Norway ng mga pangunahing gusali ng opisina, mga retail space at mga logistics hub sa mga pandaigdigang lungsod. At ang renewable energy infrastructure. Ang bansa ay namuhunan sa mga proyekto ng hangin at solar na tumataya sa pagpapanatili para sa pangmatagalang kita. Hindi tulad ng maraming ibang bansa, ang Norway ay namumuhunan lamang ng kanyang sovereign wealth fund sa labas ng sariling bansa upang maiwasan ang sobrang pag-init ng ekonomiya. Ang estratehiyang ito ng pag-diversify ay naging lubos na epektibo. Mas mababa sa kalahati ng kabuuang halaga ng pondo ang nagmumula sa mga kita sa langis. Ang natitira ay naipon sa pamamagitan ng matatalinong pamumuhunan sa paglipas ng mga taon. Bukod dito, noong 2024, ang GPFG ay nakapagtala ng 13% na kita, nakatumbas ng $222 billion. Ang mga pamumuhunan sa teknolohiya, lalo na sa mga American companies tulad ng Apple, Microsoft, Alphabet at Nvidia, ay nag-ambag ng malaki sa record na ito. Kamakailan lang din ay inilagay ng GPFG ang 96% ng portfolio nito sa ilalim ng pagsusuri ng Natural Capital Risk Assessment na binibigyang diin ang kahalagahan ng natural capital sa mga kita sa pananalapi. Gayun din si Nikolai Tangen ay muling itinalaga bilang CEO ng Norges Bank Investment Management para sa isa pang 5 taong termino simula noong September 2020. Gayun din ang pondo ay patuloy na sinusuri ang mga pamumuhunan nito upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa mga ethical na pamantayan. Kabilang ang posibilidad ng pag-divest mula sa mga kumpanyang sangkot sa mga hindi ethical na gawain.
Noong ding November 2024 ay humigit kumulang 40,000 random na napiling mga mamamayang Norwegian ang inimbitahan na sumali sa Future Panel, isang citizens assembly na tatalakay sa hinaharap ng GPFG. Ang inisyatibang ito na inayos ng 7 NGOs ay naglalayong isama ang mga boses na madalas hindi naririnig sa mga pampublikong debate. Inirekomenda din ng Central Bank ng Norway na payagan ng GPFG na simulan ng pag-divest ng mga ari-arian nito sa Russia na na-freeze simula noong 2022 bilang tugon sa pagsalakay ng Moscow sa Ukraine. At noong ding December 2024 ay namuhunan ng GPFG ng $976.8 million upang makuha ang buong pagmamay-ari ng 8 ari-arian sa Boston, San Francisco at Washington DC na nagpapakita ng kumpiyansa sa pangmatagalang halaga ng mataas na kalidad na mga gusali ng opisina. Sa pamamagitan ng maingat na pamamahala at matalinong pamumuhunan, ang Norway's Government Pension Fund Global ay patuloy na nagsisilbing modelo ng tagumpay sa pamamahala ng yaman para sa hinaharap na mga henerasyon. Bagamat napakalaki ng yaman ng Norway sa kanilang sovereign wealth fund, hindi nila ito itinuturing na isang malaking alkansya na maaring gastusin ng walang ingat. Meron silang mahigpit na mga patakaran upang protektahan at mapanatili ang pondo para sa mga susunod na henerasyon. Bawat taon ay pinapayagan lamang ang gobyerno na gumastos ng maliit na bahagi nito na umaabot pa rin sa halos 20% ng national budget. At ang pangunahing patakaran ay gumastos lamang mula sa mga kita ng pamumuhunan at huwag kailanman galawin ang pangunahing halaga. Itinatag ang patakarang ito noong 1960s nang simulan ng Norway ang pamamahala sa kanilang mga reserbang petrolyo na may pangmatagalang pananaw. Noong 2001 ay nagtakda ang gobyerno ng mahigpit na limitasyon sa paggastos na 4%. Nakalaunan ay inamyendahan sa 3% bawat taon upang matiyak ang pangmatagalang katatagan. Ang 3% spending rule ay nangangahulugang ginagastos lamang ng Norway ang inaasahang kita mula sa mga pamumuhunan, pinapanatili ang paglago ng pondo habang sinusuportahan pa rin ang kanilang ekonomiya. Ang patakarang ito na ipinakilala ni dating Prime Minister Jens Stoltenberg ay may malawak na suporta sa politika. Isa pang mahalagang aspeto ng financial strategy ng Norway ay ang kakayahang umangkop. Sa panahon ng economic crisis ay maaaring mag-withdraw ng bahagyang mas mataas ang gobyerno mula sa pondo. Sa mga panahong matatag ang ekonomiya, mas kaunti ang ginagastos at tinitiyak na laging may reserbang pinansyal ang Norway. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon sa Europe, partikular ang digmaan sa Ukraine, ay nagpasimula ng matinding talakayan tungkol sa posibilidad na gamitin ang Sovereign Wealth Fund ng Norway upang dagdagan ang suporta para sa Ukraine. Ang mga ekonomista at politiko ay nananawagan na gamitin ang bahagi ng pondo upang suportahan ang Ukraine, lalo na't ang kontribusyon ng Norway sa Ukraine ay mas mababa kumpara sa ibang mga bansang Nordic. At noong March 2025 ay inihayag ni Prime Minister Jonas Gahr Støre na ang gobyerno at mga lider ng oposisyon ay nagkasundo na itaas ang pondo para sa Ukraine ngayong taon sa 85 bilyong Norwegian crowns mula sa naunang planong 35 bilyong crowns. Bukod sa mga patakaran sa paggastos, ang Norway ay kilala rin sa kanilang ethical na pamantayan sa pamumuhunan katulad ng nabanggit kanina na kung saan ay e-elaborate lang natin. Ang kanilang Sovereign Wealth Fund ay may mga alituntunin na nagbabawal sa pamumuhunan sa mga kumpanyang sangkot sa mga seryosong paglabag sa karapatang pantao, matinding pinsala sa kapaligiran at iba pang hindi ethical na gawain. Ang mga desisyong ito ay ginagawa ng isang independent council na sumusuri sa mga pamumuhunan ng pondo upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa mga etikal na pamantayan. Kamakailan lang ay inilagay ng GPFG ang 96% ng portfolio nito sa ilalim ng pagsusuri ng Natural Capital Risk Assessment na binibigyang diin ang kahalagahan ng natural capital sa mga kita sa pananalapi. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng pangako ng Norway sa pagpapanatili at responsableng pamumuhunan. Kaugnay din nito, noong February 2025, si Jens Stoltenberg, nooy NATO Secretary General at dating Prime Minister ng Norway, ay itinalaga bilang bagong Finance Minister ng Norway. Ang kanyang karanasan sa ekonomiya at diplomasya ay inaasahang magdudulot ng positibong epekto sa pamamahala ng pondo at sa ekonomiya ng bansa. Ang maingat at responsableng pamamahala ng Norway sa kanilang Sovereign Wealth Fund ay nagsisilbing modelo para sa ibang mga bansa.
Ngunit sa kasalukuyan, ang Europe ay nahaharap sa pinakamalaking digmaan mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang digmaan sa Ukraine na may potensyal na lumawak pa at magdulot ng banta sa buong rehiyon. Bilang tugon sa krisis na ito, tinitingnan ng Norway ang posibilidad na gamitin ang kanilang Sovereign Wealth Fund upang lubos na palakasin ang suporta para sa Ukraine. Ang Norway ay may natatanging 1.8 trilyong reserba sa kanilang Government Pension Fund Global na nagbibigay sa kanila ng kakayahang gumawa ng malaking epekto. Habang ang ibang mga bansa ay nahihirapang pondohan ang kanilang mga pangako, ang Norway ay may agarang pondo na magagamit. Subalit iba't ibang politiko sa Norway mula sa iba't ibang partido ang nagpahayag ng suporta para sa pagtaas ng tulong sa Ukraine. Ayon kay Guri Melby, miyembro ng Norwegian Parliament at leader ng Liberal Party, ang Norway ay isa sa ilang mga bansa na may malaking halaga ng pera na agad na magagamit at dahil dito kailangan nating agad na paramihin ang ating suporta para sa Ukraine. Sumang-ayon naman si Erna Solberg, dating Prime Minister mula sa Conservative Party, na ang suporta ng Norway ay dapat na malaki at mabilis. Gayunpaman may mga pagtutol partikular mula kay Jens Stoltenberg, Finance Minister at dati ng Prime Minister ng Norway. Ang kanyang pag-aalala ay hindi tungkol sa pagtulong sa Ukraine, kundi sa paglabag sa mga patakaran sa pananalapi ng Norway. Maring tumututol si Stoltenberg sa pagbabago ng mga patakaran sa budget ng Norway upang pondohan ang Ukraine. Ayon sa kanya, mapanganib na ideya ang labagin ng patakaran sa budget upang magbigay ng mas maraming pera sa Ukraine. Ipinapaliwanag niya na ang limitasyon sa paggastos ay umiiral dahil ang kita ng Norway ay pabago-bago. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mahigpit na mga patakaran, ay tinitiyak ng Norway na kaya nilang harapin ng mga economic decline at hindi agad maubos ang kanilang yaman. Pero sa kabila ng mga alalahaning ito, ay may mga pagkakataon na lumabag ang Norway sa kanilang 3% spending cap upang harapin ang mga pambihirang sitwasyon. Halimbawa, noong pandemya ng COVID-19 at krisis sa pananalapi noong 2008 ay pinahintulutan ng mas mataas na paggastos mula sa pondo upang suportahan ang ekonomiya. Maraming Norwegians ang naniniwala na dahil sa kanilang malaking yaman, dapat pang dagdagan ang suporta para sa Ukraine. Ayon sa mga ekonomista, ang malaking pagtaas sa tulong pinansyal sa Ukraine ay maaaring magmula sa oil fund, kung saan lahat ng kita mula sa langis at gas ng Norway ay naipon sa mga nakaraang taon. Ang pondo ay kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit kumulang $20,109 billion Norwegian kroner. May mga panukala din sa Norwegian Parliament na naglalayong maglaan ng karagdagang 100 bilyong Norwegian kroner sa tulong militar para sa Ukraine ngayong taon. Ang mga opposition parties ay nananawagan ng mas mataas na pondo para sa mga armas na ipadadala sa Ukraine, kasama ang iba pang mga hakbang upang hikayatin ang domestic at EU-wide defense spending. Samantala, ang mga leader ng European Union ay nagkasundo sa isang makasaysayang pagtaas sa paggastos sa depensa sa isang emergency summit sa Brussels. Ang plano na maaaring mag-mobilize ng hanggang 800 billion pounds ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng depensa ng Europe sa gitna ng mga alalahanin sa agresyon ng Russia. Kasama sa plano ang 150 billion pounds na pautang para sa magkasanib na pagbili ng mga kagamitang pandepensa ng Europe. Habang patuloy ang digmaan sa Ukraine, ang debate sa Norway tungkol sa paggamit ng kanilang Sovereign Wealth Fund upang suportahan ang Ukraine ay nagpapakita ng hamon ng pagbabalanse sa pagitan ng responsableng pamamahala ng yaman at pagtugon sa mga agarang pangangailangan ng global communities. Ang desisyon ng Norway ay magkakaroon ng malaking epekto hindi lamang sa kanilang ekonomiya kundi pati na rin sa seguridad at katatagan ng rehiyon. Kaakibat din naman ng pangyayaring ito, ang kasalukuyang digmaan sa Ukraine ay nagdudulot ng matinding epekto sa seguridad ng Europe. Kamakailan ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at Pangulong Donald Trump ng United States sa White House. Sa pulong na yon, tinawag ni Trump si Zelensky na isang diktador na walang eleksyon at sinuspinde ang mahigit 1 bilyong tulong militar sa Ukraine, maliban na lamang kung papayag ang Ukraine sa isang kasunduang pangkapayapaan na pabor sa Russia. Ang biglaang pagbabago sa patakaran ng United States ay nagdulot ng pangamba sa buong Europe. Ang takot ay baka tuluyang iwanan ng US ang Ukraine na magtutulak sa Europe na palakasin ang sarili nitong depensa. Para sa Norway, nangangahulugan ito ng muling pagsusuri sa kanilang papel sa seguridad ng Europe.
Kung umatras ang US, kailangang punan ng Norway at iba pang European countries ang puwang na ito. Subalit sa kabila ng record-breaking na kita mula sa langis at gas, ay nakatanggap ang Norway ng kritisismo dahil sa mabagal nitong pagtugon sa digmaan. Ang Denmark at Sweden ay nagbigay ng mas malaking military aid sa Ukraine kumpara sa Norway, kahit na mas malaki ang kakayahang pinansyal ng Norway. Sa ilalim ng pressure mula sa mga kaalyado, kamakailan ay dinoble ng Norway ang kanilang tulong sa Ukraine para sa 2025 na nagdala ng kabuuang pangako nito sa $7.83 billion, isang malaking pagtaas, ngunit ayon sa maraming eksperto ay hindi pa rin sapat. Pero ang malaking tanong ay nananatili, bubuksan ba ng Norway ang kanilang sovereign wealth fund upang magbigay ng mas malaking suporta sa Ukraine? Ang ilan ay naniniwala na dapat itong gawin. Ang iba naman tulad ni Jens Stoltenberg ay nagbabala na ang paglabag sa mga patakaran sa pananalapi ay maaaring makasama sa pangmatagalang katatagan ng ekonomiya ng Norway. Ngunit isang bagay ang tiyak, nakataya ang seguridad ng Europe kung hindi kikilos agad ang Norway. At iba pang European countries ay maaaring malagay sa panganib ang kinabukasan ng Ukraine at ang katatagan ng kontinente. Ang desisyon ng Norway ay maaaring maging susi sa pagbabago ng takbo ng digmaan sa Ukraine. Ngunit ang tanong ay, gagawin ba nila ito? Mas mahalaga ba ang mga patakaran sa pananalapi kaysa sa kaligtasan ng Ukraine? O handa na bang umangat ang Norway bilang tunay na leader sa seguridad ng Europe? Sa kabila ng mga hamong ito ay patuloy na ipinapakita ng Norway ang suporta nito sa Ukraine. Noong December 2024 ay naglaan ang Norway ng 242 milyon upang palakasin ang hukbong dagat ng Ukraine, partikular sa Black Sea, bilang bahagi ng Maritime Capability Coalition na inilunsad kasama ng United Kingdom. Ang pondong ito ay naglalayong protektahan ang mga mamamayan ng Ukraine, infrastruktura at mahahalagang aktibidad ng pag-export mula sa mga banta ng Russia. Kasama sa package ang mga military equipments, operasyon sa pag-clear ng mga mina at pagsasanay para sa mga sundalong Ukrainian. Bukod dito, ang European Union ay nagkasundo sa isang makasaysayang pagtaas sa paggastos sa depensa sa isang emergency summit sa Brussels. Ang plano na maaaring magmobilisa ng hanggang 800 million pounds ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng depensa ng Europe sa gitna ng mga alalahanin sa agresyon ng Russia. Kasama sa plano ang 150 billion pounds na pautang para sa magkasanib na pagbili ng mga kagamitang pandepensa ng Europe. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng Europe sa harap ng mga hamon sa seguridad at ang patuloy na suporta para sa Ukraine. Sa huli, ang desisyon ng Norway na gamitin ang kanilang sovereign wealth fund upang suportahan ng Ukraine ay hindi lamang tungkol sa pananalapi, kundi pati na rin sa moral obligation na tumulong sa isang bansang nasa krisis. Ang kanilang aksyon ay maaaring magtakda ng tono para sa iba pang mga bansa at magbigay ng kinakailangang suporta upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa pangkalahatan, sa harap ng lumalalang sitwasyon sa Ukraine at ang patuloy na pagbabago sa international politics, ang Norway ay nahaharap sa isang mahalagang desisyon na maaring makaapekto hindi lamang sa kanilang sariling ekonomiya, kundi pati na rin sa seguridad ng buong Europe. Ang kanilang $1.8 trillion sovereign wealth fund ay isang natatanging kayamanan na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magbigay ng malaking suporta sa Ukraine nang hindi natitinag ang kanilang ekonomiya. Gayunpaman, mahigpit ang kanilang patakaran sa paggastos at may mga leader tulad ni Jens Stoltenberg na nag-aalala na maaaring magdulot ng pangmatagalang panganib kung babaguhin ang mga patakarang ito. Sa kabilang banda, may matibay na panawagan mula sa iba pang politiko at eksperto na kailangang kumilos ang Norway bilang isang responsableng leader sa Europe at gamitin ang kanilang yaman upang makatulong sa Ukraine, lalo na ngayong lumalala ang tensyon sa rehiyon. Ang desisyon nila ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi pati na rin sa moralidad, kung paano nila gagamitin ang kanilang kayamanan upang tumulong sa isang bansang nangangailangan. Kung titingnan ang kasaysayan, may mga pagkakataon na niluwagan ng Norway ang kanilang mahigpit na pananalapi upang harapin ang matinding pandaigdigang krisis. Kung ginamit nila noon ang kanilang yaman upang mapanatili ang kanilang ekonomiya sa panahon ng krisis, hindi ba makatuwiran din na gawin ito ngayon para sa Ukraine? Lalo na kung ang kaligtasan ng buong rehiyon ang nakataya.
Hindi may kakaila na may pangamba sa paglabag sa 3% spending rule. Ngunit sa harap ng isang napakalaking digmaan na maaaring magdulot ng mas malalang epekto sa Europe, maaaring mas makabubuting maging flexible ang Norway sa kanilang diskarte. Ang pananatili sa sobrang higpit na pananalapi habang ang kanilang mga kalapit na bansa ay gumagawa ng mga agarang hakbang para suportahan ng Ukraine ay maaaring magmukhang kawalan ng malasakit sa international community. Sa huli, ang desisyon ng Norway ay hindi lamang tungkol sa pera kundi sa kanilang pananagutan sa international community. Kung pipiliin nilang sundin ang mahigpit nilang panuntunan at manatiling conservative sa paggastos, maaari itong magbigay ng pangmatagalang benepisyo sa kanilang ekonomiya. Ngunit maaaring makitang isang pagkukulang sa moral obligation nila bilang bahagi ng Europe. Kung pipiliin nilang gamitin ang kanilang sovereign wealth fund upang palakasin ng suporta para sa Ukraine, hindi lang nila matutulungan ang isang bansang nasa gitna ng isang digmaan, kundi maaari rin nilang palakasin ang seguridad ng buong kontinente. Sa panahon ng matinding krisis, ang tunay na liderato ay nasusukat hindi sa kung gaano kahigpit ang kanilang hawak sa kayamanan, kundi sa kung paano nila ito ginagamit upang makagawa ng positibong pagbabago sa mundo. Ang Norway ngayon ay nasa isang mahalagang sangandaan. Mananatili ba sila sa conservative strategy o gagamitin ang kanilang yaman upang tumulong sa isang bansang nangangailangan? Ang kanilang desisyon ay hindi lang magtatakda ng kanilang hinaharap kundi pati na rin ng direksyon ng seguridad at katatagan ng Europe sa mga darating na taon.